Alright, and eto guys 'no, ito yung mga opportunities na sinasabi natin kapag ito'y dumaan guys 'no, kasi, sinasagot ni universe yung mga dasal niyo sa pamamagitan ng opportunities mga kapiksi 'no. Palaging gano'n naman kung paano sumagot si universe ng mga dasal. Opportunities palagi yung binibigay niyan. Pero kapag na-miss mo itong mga opportunity na 'to guys 'no, baka dumaan lang siya ng gano'n-gano'n lang. Kaya dapat talaga palagi kayong handa para hindi niyo ma-miss 'tong mga opportunities na 'to kasi maaaring ito yung maging sagot sa mga dasal mo and maaaring ito rin yung, makatulong para mas managana yung hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong August 16 to 31 guys para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo o yung mga paparating sa inyo mga kapiksi. Ito guys, ito yung mga opportunities na dumadating sa inyo. Some of them ay nagsasara na, no? Ibig sabihin, hindi na available yung ibang opportunities para sa inyo. Kaya, it's really, really best na kapag nagdadasal kayo or nagma-manifest kayo, palagi kayong handa na anytime sasagutin yung mga dasal nyo. Kasi kapag yan ay lumipas at hindi kayo kumilos, mga kapiksi, maaari yan na matagal na ulit bago dumating sa inyo guys, okay? So parang mapag-iiwanan kayo ng mga oportunidad mga kapiksi. So make sure guys na pag nagdadasal ay palagi kayong ready, no? Nasa receptive state palagi, Capricorn. Okay? Alright. And ito naman ay pintuan ng romansa, no? Door to romance. Romantic love ito, mga kapiksi. Ibig sabihin, nagkakaroon ng tsansa na maging maganda yung energy nyo pagdating sa pag-ibig, mga kapiksi. So, pwedeng mag-resonate ito kahit kanino. Pwedeng single, kung single kayo. Pwedeng may kumakatok na pag-ibig sa inyo. Kung kayo naman ay in a relationship na, ibig sabihin maaring mas gumaganda yung inyong relationship, mga kapiksi. Alright? Okay. And yung next na message para sa inyo, Capricorn, is yan, naghi-heal yung inyong mga puso, mga kapiksi. Actually, for some of you, pwedeng may dumating na bagong pag-ibig na siyang makakatulong sa inyo para mag-heal, maghilom yung mga sugatan niyong puso. Sometimes kasi gano'n 'no, kapagka may dumadating na bago, nakakatulong 'yun para makalimutan yung mga sakit na dala ng nakaraan na pag-ibig guys, okay? Yung iba naman sa inyo baliktad, ibig sabihin naghihilom na yung mga puso niyo kaya ready na kayo sa bagong pag-ibig, mga kapiksi, alright? So, yan yung mga angel messages para sa inyo guys. Comment down below if naka-resonate kayo, mga kapiksi. So, yung susunod natin guys, ito naman ay sa love. Pakinggan naman natin kung ano yung mga mensahe sa inyo ng person nyo. Kung ano lang yung mag-resonate sa inyo guys, take that message kasi iba-iba kayo ng messages, mga kapiksi. I wonder if you are happy without me. Pwedeng hiwalay na kayo ng person mo. Pwedeng LDR kayo. Pwedeng ghosted, mga kapiksi, okay? So, naiisip ng person mo kung masaya ka ba na wala siya sa feeling mo, no? So, kayo lang yung makakasagot niyan, guys. Okay? Alright. Another message. Capricorn, I know I was a distraction from your pain. Alam niya na nakatulong siya para mabawasan yung mga sakit mo. Pero, for some of them, pwedeng siya din yung naging reason ng panibagong sakit mo. So, ibig sabihin, pwedeng nakatulong siya sa paghilom mo, but over time, siya din yung naging bagong cause ng iyong mga emotional pain, mga kapiksi. And another message, Capricorn, I am becoming a better person. So, regardless, kahit ano pang status nyo guys, kahit hiwalay na kayo or kayo pa ng person mo, yung person mo guys, inaayos niya yung sarili niya para maging better person siya, para mas maging maayos,
Puwedeng he or she is doing it para sa iyo or he or she is doing it para sa sarili niya din, mga kapiksi, okey? Alright, so comment down below, Capricorn, if feeling niyo naka-resonate kayo diyan. So shuffle natin 'to guys, hanapin natin yung energy ng Capricorn. Habang shini-shuffle natin 'to, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video first. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, revise breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun guys, no? Super liit na button ito, pero super effective to guys, super powerful. At saka ito, so ito yung ating WhatsApp number, mga kapixie, chat na lang ako dyan guys. So, Capricorn, kayo ay represent ng King of Pentacles, mga kapiksi. This is both positive and negative, guys. So, meron ditong presence ng another fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you guys, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another fire sign. So, yung nakikita natin dito sa negative, mga kapiksi, nagpapatong-patong yung mga gastusin, no? Pagdating sa finances, mga kapiksi, no? Kaya yung iba sa inyo, pwedeng kinakapos guys, marami kayong gastusin, ibig sabihin, or pwedeng marami ding umaasa sa inyo guys, kaya kahit na minsan kasi kapag kayo yung breadwinner or kung kayo lang yung breadwinner tas maraming umaasa sa inyo, minsan kahit na may pera naman kayo, may sweldo naman kayo, nakukulang pa rin kasi masyadong maraming umaasa, di ba? Yung mga example nito, usually hindi ko naman sinasabing lahat, yung mga OFW, no, na nagpapakahirap sila sa ibang bansa, tapos pagdating sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas, puro nakaasa sa kanila. So, kahit na malaki yung sinusweldo ng mga kapiksi natin na OFW, minsan, kulang pa rin dahil sa dami ng tao na umaasa sa Pilipinas. So, pwedeng ganun yung sitwasyon nyo, mga kapiksi, or even if hindi kayo nag-abroad, guys, maraming umaasa sa inyo, kaya medyo nahihirapan kayo sa finances. So, ito guys, syempre kailangan ng proper budgeting talaga, mga kapiksi, no? Kasi, kailangan bawat piso na ginagastos natin, meron pinaglalaanan, mga kapiksi. And kung hindi nyo na kaya, sabihin nyo sa pamilya nyo para magtulong-tulong kayo guys. Kasi hindi naman, reason, hindi naman dapat na isa lang yung breadwinner, diba? Sabi nga ni Vice ganda dun sa pelikula niya, sino ba kasi nagsabi na isa lang dapat yung breadwinner sa family, kung pwede naman lahat, diba? Magtulong-tulong para mas gumaan, mga kapiksi, okay? So, yun yung nakikita natin sa negative. Sa positive naman, ito guys, merong may umuusad na dito, guys, no? Kung meron kayong mga transaksyon na nilalakad, kung meron kayong mga nakapending na ina-applyan, mga nililigawan na kliyente, na kumbaga parang ang tagal-tagal ng usad niya, umuusad siya, no? May progress, pero yes, medyo mabagal lang talaga. But, kailangan yung mag-persist, magtiyaga, maging consistent dito hanggang sa mapasa inyo, no? Yung, kumbaga, hanggang sa mapasa inyo yung matamis na oo, parang ganun. Hanggang mapasa inyo itong mga nilalakad yung transaction. So, you have to have patience, mga kapiksi. Kailangan nyo ng ng mahabang pasensya. So, applicable ito kung meron kayong kahit anong klaseng nilalakad, mga kapiksi, no? And for some of you guys, nakakaisip din kayo ng paraan. Ito, maganda ito, mga kapiksi, kasi nagkakaroon kayo ng kasi kayo guys, no, super mature kayo, siguro kaya kayo nagiging breadwinner or kaya kayo inaasahan sa tahanan nyo kasi
super mature kayong mag-isip guys, no? And dito na nakikita natin na nakabuo kayo ng mga plano kung paano nyo pa papaangat yung inyong pamumuhay. Actually, yung iba sa inyo nag-invest kayo sa sarili nyo. Nag-invest kayo sa mga skills nyo, and tama yan guys. Kahit manood kayo ng mga videos ni Searching Kita, hindi ko alam kung nanonood kayo guys, pero siya lang kasi yung financial advisor na pinapanood ko dito sa YouTube kasi kilala naman natin si Searching Kita. So, isa sa mga advice talaga niya is mag-invest kayo sa sarili nyong skills or kakayahan. Kasi yun yung pwedeng mag-ahon sa inyo sa kahirapan guys, or mag-level up ng inyong pamumuhay. So, yung iba sa inyo, parang ganun na yung mga pinaplano nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. And huwag kayo masyadong, ina-advise din kayo guys na huwag kayo masyadong makinig sa mga sa mga negative influence sa paligid nyo. You just focus on yourself and focus on your own life, mga kapiksi. Tsaka huwag kayo mainggit, no? Don't compare yourself. Huwag niyong ikumpara yung journey nyo sa journey ng ibang tao kasi magkakaiba kayo ng energy, mga kapiksi. That's why yung iba mabilis sumakses, yung iba matagal kasi nasa ano yan guys, wala sa galing yan, nasa focus ng energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, eto, may mga stress dito, guys. This is overthinking, no? Ito yung nagpapahirap sa inyo, guys, kasi yung iba, nag-overthink nga dahil sa mga pagdadala sa problema, mga kapiksi. So, pero hindi naman talaga nasusolusyonan ng overthinking, guys, no? Yung pagdadala ng mga problema nyo, no? So, dapat, sabi ko nga, kausapin nyo yung mga pamilya nyo para matulungan kayo, guys, okay? Alright, and ito guys, ito yung mga opportunities na sinasabi natin kapag ito'y dumaan, guys, no? Kasi sinasagot ni universe yung mga dasal nyo sa pamamagitan ng opportunities, mga kapiksi, no? Palaging gano'n naman kung paano sumagot sa universe ng mga dasal. Opportunities palagi hindi na yung binibigay niyan. Pero kapag na-miss mo itong mga opportunity na to guys, no, baka dumaan lang siya ng ganun-ganun lang. Kaya dapat talaga palagi kayong handa para hindi nyo ma-miss tong mga opportunities na to kasi maaaring ito yung maging sagot sa mga dasal mo, and maaaring ito rin yung makatulong para mas managana yung inyong pamumuhay, guys, okay? Yung iba sa inyo guys, yung iba nagpo-prosper sa negosyo, no? Kung may mga negosyo kayo or kahit hindi business guys, side hustle, kung meron kayong mga side hustle bukod sa mga trabaho nyo guys, nagpo-prosper yung iba sa inyo. Ibig sabihin, umaapaw yung blessings pagdating sa mga negosyo nyo or sa mga side hustles nyo. So, probably, baka mas gusto mong pagbusan siya ng energy, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan ang inyong gabay para ngayong mid-month ng August 16 to 31, guys. Comment down below if naka-resonate kayo, and lahat ng mga magaganda, i-claim nyo na guys, i-mind nyo na sa comment section, mga kapiksi. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.